Isang mapagpalang araw mga bata. Ngayon ay inyong matutunghayan ang mga mahahalagang kaganapan sa nobelang likha ni Dr. Jose Rizal, ang Noli Me Tangere. Sa Kabanata 32 na pinamagatang ang paghugos. Ang mga makinarya ay ginagamit upang makatulong sa pagpapabilis ng isang bagay o proyekto na matapos. Ngunit paano na lamang kung ang mga materyales na iyong inaasahan na mapadali ang iyong proyekto ay siya namang gagamitin upang kitilin ang iyong buhay? Tunay nga bang ito ay matatawag pa bang kapaki-pakinabang? Simulan natin sa mga talasalitaan. Unang salita, panghugos. Ang panghugos ay isang di pangkaraniwang makinarya na ginagamit sa pagbaba ng malalaking tipak na batong buhay galing sa mataas na lugar. Kadalasan ginagamit ito sa malalaking bato para sa itinatayong gusali tulad ng paaralan. Kalawang salita, lalaking dilaw. Ang lalaking dilaw ay isang anyo ng tao na mayroong iniindang karamdaman, partikular sa bahagi ng atay at apdo na kadalasan ay nagiging sanhi ng panulaw ng kanyang kutis o balat. Ikatlong salita, hudyat. Ang hudyat ay paglalarawan ng kilos na nagpapabatid o nagbabatid ng pag-uumpisa sa isang itinakdang gawain o pagbibigay ng tamang oras at panahon upang simulan ang iniutos na bagay. Ikaapat na salita, foreman. Foreman ay ang namamahala o tagapangasiwa sa mga manggagawa sa pagpapatayo ng isang gusali o instruktura, kadalasan na binibilinan ng isang ehenyero. Ikalimang salita, dagundong. Ang tunog buhat sa isang malakas na nahulog na bagay o sa isang ugong na nagmumula sa malayo na mayroong hatid na nakagugulat at nakagigimbal na tunog. Mga tauhan, lalaking dilaw, Nol Juan, Crisostomo Ibarra, Pilosopo Tasio, Elias, Padre Salvi, Kapitan Tiago, Maria Clara, guro, mga estudyante, mga mamamayan, mga banda, mga bata, mga matatanda, punong sakristan, kawani ng pamahalaan. Para sa tagpuan, ito ay naganap sa bayan ng San Diego, sa lugar na kung saan ipapatayo ang paaralan ni Crisostomo Ibarra, sa ilalim ng mga balag, sa hukay ng paghuhugusan. Dumako naman tayo sa buod ng kabanata. Tumupad ang lalaking dilaw sa kanyang mga salita. Isang di pangkaraniwang makinarya ang kanyang itinayo na siyang gagamitin upang pantulong sa mga mabibigat na mga bagay gaya ng mga naglalakihang mga bato at bakal. Ito ang panghugos na tinatawag. Ayon sa taong ito, ang lolo ni Crisostomo ang mismo nagturo kung paano ito gagamitin. Ito ang araw kung saan bibigyan ng basbas ang paaralan na itatayo ni Ibarra kung kaya't espesyal ang araw na ito. Maraming masasarap na pagkain ang nakahanda para sa mga panauhin na nagsisipagpuntahan. Ang mga guro at mga mag-aaral naman ay mayroong inihandang mga palaro tulad ng pabitin, palosebo, at basagan ng palayok. Hindi din mawawala ang mga magigiliw na musika ng mga banda na masarap pakinggan.
Ang lahat ay naroroon na tulad na lamang ng mga prayle, alkalde, mga bata at mga matatanda, mga kawani ng pamahalaan, at maging sina Kapitan Tiago at Maria Clara. Si Nol Juan naman ang naatasan ni Ibarra upang maging foreman na tagapangasiwa ng mga manggagawa na siyang gagawa ng at bubuo sa eskwela na ipapatayo. Tumigil na sa pagtugtog ang mga banda nang magbigay hudyat na magsisimula na ang seremonya ng pagbabasbas. Ang mga tao na naroroon ay pinalibutan na ang nakaukang bato. Napansin naman ni Ibarra si Elias sa di kalayuan na walang kakurap-kurap at siya'y napasulyap din sa lalaking dilaw na nakangisi sa kanya nang siya ay tumingala. Sinimulan na at tuloy-tuloy ang pagbaba at pag-akyat ng mga piling tao sa ukang bato kasabay ng daloy ng pagbabasbas. Sa bandang huli ay si Crisostomo Ibarra naman ang naatasang bumaba at maglagay ng sementong buhay na isang ritual. Sa isang lap ay lumuwag ang lubid na hawak ng lalaking dilaw at bigla na lamang na dumagundong ang buong paligid. Napalibutan ng makapal na usok ang buong lugar ng seremonya. Labis ang pag-aalala ni Maria Clara para sa kanyang nobyo at hindi malaman ang magiging reaksyon habang si Padre Salvi naman ay mutlang-mutla na sa kanyang kinatatayuan. Marami ang nabahala at nagulat sa mga kaganapan. Nang mawala na ang makapal na usok, nakita nila si Crisostomo na nakatayo habang mayroong isang duguan na lalaki sa paanan nito. Buhay ang binata habang ang dilaw na lalaki naman ay patay at duguan. Nahimasmasan si Maria Clara nang malaman na nasa maayos na kalagayan ng nobyo, habang si Padre Salvi naman ay yamot at wari hindi makapaniwala sa mga nasaksihan. Karunungan ng kabanata, masamang babala. Direksyon ng daraanan ng ating tinitingnan upang makarating sa paroroonan na naisin nating puntahan. Maraming mga bagay ang ating mga nakikita at maraming iba't ibang babala na siya naguhudyat upang tayo ay bigyan ng paalala at mag-ingat upang makaiwas at hindi mapahamak. Kung magiging alisto at pagaganahin natin ang mga nakatagong sikreto upang mas malaman pa ng husgang ang mga pahiwatig na siyang magdadala sa atin sa ligtas na tungutunguhin, hindi ba't ito ay makakaligtas ang isang nilalang na nasa gitna ng kapahamakan? Atin rin isapuso na ang masamang gawain ay kailanman ay hindi nagtatagumpay. Pahiwatig ng kabanata. Ang puno na hitik sa bunga ang siyang pinagpupumilit batuhin at patuloy na gustong pabagsakin. Tulad ng mga masasamang mga balak na mayroong kasamaang maitim na pakay, ang maduming kaisipan na hangad ang kasamaan ay hindi kailanman nagtatagumpay at walang hinihintay na kapayapaan. Ang makasariling gawain na kalakip ang hindi magandang bagay ay hindi makatarungan, ay walang puwang upang manalo sa mga binabalak sa buhay. Ang pag-iisip ng masama sa kapwa ay magpapakita lamang ng labis na pagkainggit, pagiging sakim, at pagpapahiwatig ng mga kayabangan na sa bandang huli ay siya mismo ang mag-aani. Mag-isip ng kabutihan upang pagpalain ng may kapal. O mga bata, ako ay may iiwan ng isang kataga. Ang karunungan at kaalaman ang siyang huhubog sa sangkatauhan na magsisilbing instrumento sa kasalukuyan mong tagumpay. Imumulat yaring musmos na isipan
at huhulmahin ang taguntalentong naghihintay. Sangkap ang mabuting kalooban, may adhikain sa buhay, at may pananalig sa may kapal. Paalam mga bata, hanggang sa muling kabanata, para sa kabanata 33 na pinamagatang Kalayaan ng Isipan. Abangan! Huwag kalimutang mag-like, share, comment, at subscribe para sa mga susunod pang mga kabanata. Paalam mga kapanitikan! Hanggang sa muli!